Hello guys! Ngayon nga ay mag-unboxing tayo ng ating printer na Epson L121. So ayan, na-order ko lang siya sa Orange app. So yun. At pagkatapos nga nito ay ise-set up natin ang ating Epson. Tatanggalan ng yung tinatawag nilang shark teeth para yung makakapal na photo paper ay pwede na sa kanya. Yan, kakainin na niya. Tapos, wala siyang roller mark. So, tara, samahan niyo ako sa pag-unboxing hanggang sa pagtanggal natin ng shark teeth. Ito yung ating L121. Kapag nga pala natanggal niyo na yung shark teeth ay mavo-void yung inyong warranty. So, ayan. At gagamitan ko rin siya ng pigment ink para sa ating negosyo. Ating itatayong business printing. So, ayun. Yung ink nga na kasama nito ay hindi na natin yun magagamit. So, papalitan natin siya ng pigment ink at ayun, mavo-void nga ang kanyang warranty. So, ayan. Dito nga ay tinatanggal ko na isa-isa yung mga parts niya para matanggal natin yung kanyang shark teeth. Ito ay binubuksan ko ngayon yung kanyang lagayan ng ink kasi ito yung una nating tatanggalin para matanggal natin yung takip ng ating printer. Kasi dyan siya nakakabit sa takip ng printer eh. Yan. Tinatanggal ko lang siya ngayon. Ayan. Kung matanggal ko na nga siya ay ito namang ating takip yung tatanggalin. So, kapag hindi nyo naman kaya na kayo ang gumawa ng ganito, meron namang dalhin nyo sa manggagawa talaga. Kung takot kayo. Yan. Ako dahil hindi ako takot. Ayan, ginawa ko siyang mag-isa. Bahala na lang kung masisira siya o hindi. Pero sa ngayon naman, okay pa naman siya. Natanggal ko na nga yung takip. Ngayon naman ay itong parang pinagkakabitan ng kanyang roller naman yung ating tatanggalin. Dahil yan nga yung ating puputulin na shark teeth. Nandyan nga nakalagay. Ayan, kung kita nyo naman, ayan o. Ayan, tinatanggal ko nga siya. Ayan. Yung itong dalawa na tinuturo ko nga, ay yan yung tatanggalin natin na roller. Yung dalawa lang na yan. Bale, 4 kasi yan. 2 sa tigkabila at 2 din sa may gitna. So, yung gitna nga lang ang tatanggalin natin. At itong shark teeth nga na to, yung parang sa dulo, iiwan natin yung 2 dulo na magkabilaan. So, yung nasa gitna lang din, basta yung 2 dulo ang iiwan natin. Tapos, tanggalin na natin yan lahat yung nandyan. Tapos, nung maputol ko na nga yan lahat, ginamitan ko nga siya ng nipper. At nung maputol ko na nga ay ginamitan ko siya ng liha para wala siyang matulis na maiiwan. So, ayan, liha nga yan, ginagamit ko na yan. Para mag-flat talaga yung kanyang na walang matirang matulis na guguhit sa ating photo paper. So, ayan lang, paulit-ulit lang ginagawa ko dyan para mag-flat nga siya na walang matira. Tapos, pinupunasan ko siya gawa ng alikabok. So, nung matapos ko na nga siya, yan, ganun lang kabilis magtanggal. Nung matapos ko na nga, ay ikinabit ko naman siya. Para hindi kayo malito sa pagkabit, kung alin yung huli nyong tinanggal, siya din yung una nyong ikakabit. So, ayun lang. Ayan, ikinabit ko na nga siya ngayon. Tapos, yung takip naman ang isinunod ko. Ayan. Yung takip ng ating printer.
Tapos nilagay ko nga lang yung kanyang mga tornilyo. Yan. Yan, at nung mailagay ko na yung sa takip naman natin ay isinunod ko naman itong ating ink tank. Yung ating lagayan ng ink. Ayan. Hindi nga pala ako expert sa pag-ano nito. Pinanood ko lang din siya dito sa YT. Yan. Tapos ikinabit ko na nga yung kanyang takip. Ayan. Tutulak-tulak lang natin para mag-lock siya. Ayan. Hindi natin nahayaan na may maiwan na mga awang-awang dyan. Baka yan yung pagsisimula ng sira. Ikinabit ko na yung kanyang tornilyo. Tapos ngayon naman ay yan, ilalagay ko na yung kanyang takip ng ink. Sa ano nga pala yan, kailangan ay wala muna kayong ilalagay na ink. Para hindi naman mabubo yung ink kapag nag-ano pa kayo. Tapos ito na nga, ilagay ko na yung ink niyan. Yan. Yung cyan nga ay dyan lang natin lalagyan sa kanyang cyan color. Tapos yung ating magenta. Yan. 4 na kulay nga lang yung ating ink. Pigment ink ang gamit natin at Koye yung brand. Yan. Tapos yung ating yellow. Yan. Ilalagay lang natin. Makikita nyo naman kung saan nakalagay yung mga kulay. Tapos yung ating black. Ayan. Ayan, pagkatapos nga yan ay inilagay ko na yung kanyang wire ng kanyang pag-charger. Ano ba yung pansaksak? Tapos ito nga, itong pagkakabitan natin papunta sa laptop or PC. Tapos buhayin nyo lang yung power. Kailangan kapag tumigil na yung power, pindutin nyo yung itong isang to. Tapos, ayan, pag nagganyan na siya, yan, pindutin nyo yan. Yan. Tapos, kapag nagbi-blink pa yung power niya, hintayin lang natin na mag-steady na siya. Ayan, steady na siya. Tapos, isasaksak na natin ngayon sa ating laptop or ating PC. Tapos, search lang natin yung driver ng printer na to ay yung L110. Ayan, kasi kapag L121 ay wala siyang pamimilian na photo paper. Ano lang talaga siya, plain paper lang. So, gagamitin ko nga siya sa mga photo printing. Kaya ang dinownload ko ay ang L110. Pwede naman siya gamitin. So, ayan lang. Bye! Maraming salamat sa panonood. Please subscribe.